Mga katrivian, kapag pinag-uusapan natin ang lindol at mga banta sa ating bansa, ano ang unang pumapasok sa isip ninyo? Marahil, marami sa inyo ang sasagot ng Manila Trench, ang dahilan kung bakit laging may earthquake drill sa Metro Manila para sa The Big One. Baka may iba ring babanggit sa Philippine Trench o East Luzon Trough sa Silangan, o kaya naman ay ang Cotabato Trench sa Mindanao, na naging dahilan na rin ng mga malalakas na pagyanig. Tama naman kayo, mga katrivian. Ang mga ito ay malalaking fault systems na laging binabantayan ng ating mga siyentipiko sa PVOLCS. Dahil sa kanila, mas naging mulat tayo sa kahalagahan ng pagiging handa sa anumang oras. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na may isang malaking banta na tila nakalimutan na ng marami? Isang panganib na tahimik na nag-aabang sa ilalim mismo ng isa sa pinakaabalang rehiyon sa Pilipinas, ang Visayas. Ito ay isang fault system na hindi kasing sikat ng Manila Trench. Pero ang potensyal na pinsala nito ay maaring maging katakot-takot. Ito ang tinatawag nating Negros Trench. Isipin nyo na lang, habang ang atensyon natin ay madalas nakatuon sa Maynila, may isang higante na natutulog sa ilalim ng mga isla ng Cebu, Negros, at Bohol. Ang banta nito ay hindi biro, at ang katahimikan nito ay hindi dapat ipagwalang bahala. Ngayon, ating alamin ang katotohanan sa likod ng nakalimutang banta na ito. Bakit nga ba ito tinawag na forgotten threat o nakalimutang banta? Simple lang, mga katrivian. Ang Negros Trench ay hindi madalas na pag-uusapan sa national news. Hindi ito ang bida sa mga earthquake preparedness campaigns na nakikita natin sa TV o social media. Dahil dito, maraming residente sa Central Visayas, mga milyon-milyong Pilipino, ang maaring hindi alam na ang kanilang mga tahanan, opisina, at mga paboritong bakasyunan ay nakatayo malapit sa isang napakalaking fault line. Ang kakulangan sa kaalaman na ito ang nagpapalaki sa panganib. Ang hindi pag-alam ay hindi nangangahulugang ligtas tayo. Sa katunayan, ito ang naglalagay sa atin sa mas malaking kapahamakan. Kaya naman sa ating paglalakbay ngayon, bubuksan natin ang aklat ng siyensya at kasaysayan upang kilalanin ng husto ang Negros Trench. Ating sasagutin ang mga tanong, ano ito, gaano ito kapanganib, at ano ang dapat nating gawin upang maprotektahan ang ating mga sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Samahan niyo ako, mga katrivian, sa pagtuklas sa misteryo ng Negros Trench. Dahil sa mundo ng kaalaman, ang pagiging handa ay ang pinakamabisang sandata laban sa anumang sakuna. Ang kaalaman ay kapangyarihan, at ngayon, gagamitin natin ang kapangyarihang iyan para sa ating kaligtasan. Tara na, at ating tuklasin ang nakatagong katotohanan. Para mas maintindihan natin ang Negros Trench, isipin natin ang sahig ng karagatan. Hindi ito patag, mga katrivian. Ito ay puno ng mga bundok at malalalim na kanal o trenches. Ang Negros Trench ay isang halimbawa ng ganitong malalim na kanal sa ilalim ng dagat. Ito ay isang subduction zone, kung saan ang isang tectonic plate, ang Philippine Sea Plate, ay dahan-dahang lumulubog sa ilalim ng isa pang plate, ang Sunda Plate. Ang trench na ito ay matatagpuan sa pagitan ng mga isla ng Negros at Panay, at ang epekto ng paggalaw nito ay direktang nararamdaman sa buong Central Visayas, kasama na ang Cebu at Bohol. Ito ay tumatakbo malapit sa mga highly populated areas tulad ng Metro Cebu, Bacolod City, at Dumaguete City. Ang kaibahan ng Negros Trench sa mga mas kilala ng trenches, tulad ng Manila Trench o Philippine Trench, ay ang lokasyon at uri ng panganib na dala nito. Ang Manila Trench, halimbawa, ay nasa malayo sa kanluran ng Luzon. Kung ito ay gumalaw, ang pangunahing takot ay isang malaking tsunami na tatama sa mga baybayin. Pero ang Negros Trench, mga katrivian, ay mas malapit sa kalupaan. Ibig sabihin, bukod sa banta ng tsunami sa mga coastal areas, ang pinakamalaking panganib nito ay ang matinding paguga o ground shaking. Dahil napakalapit nito sa mga syudad at kabahayan, ang pagyanig ay maaring magdulot ng direktang pagguho ng mga gusali, tulay, at iba pang istruktura. Isipin niyo na lang ang heograpiya ng rehiyon. Ang Cebu ay isang mahaba at makid na isla na puno ng mga bundok at kabahayan sa gilid ng mga ito. Ang Negros ay may malalaking syudad sa kapatagan at mga komunidad sa paanan ng Bulkang Kanlaon. Ang Bohol naman ay kilala sa kanyang mga burol at limestone formations. Ang isang malakas na pagyanig mula sa Negros Trench ay maaring mag-trigger ng napakaraming landslides sa mga lugar na ito. Ang mga kalsada ay maaring masira at maging impossible na magpapahirap sa rescue and relief operations. Ang direktang epekto ng ground shaking,
kasama pa ang mga secondary hazards tulad ng landslides, ang nagpapanginig sa mga eksperto kapag Negros Trench ang pinag-uusapan. Dahil sa geological setup na ito, ang Negros Trench ay hindi dapat ituring na isang lesser threat. Ito ay isang natatanging panganib na nangangailangan ng natatanging paghahanda. Hindi sapat na maghanda lang para sa tsunami. Kailangan ding paghandaan ang posibilidad na ang mismong lupang kinatatayuan natin ay biglang yayanig ng malakas at walang babala. Ang mga gusaling hindi matibay, ang mga bahay na itinayo sa delikadong lugar, at ang mga komunidad na walang maayos na evacuation plan ay ang mga unang tatamaan. Ang pag-unawa sa kakaibang katangian ng Negros Trench, ang unang hakbang para makabuo tayo ng epektibong plano laban sa pinsalang dala nito. Marami sa ating mga kababayan sa Visayas ang hindi makakalimot sa petsang Pebrero 6, 2012. Bandang alas 11:49 ng umaga, isang malakas na lindol ang yumanig sa rehiyon. Ang sentro nito ay nasa dagat, malapit sa Tayasan, Negros Oriental. Ito ay isang magnitude 6.7 na lindol na nagmula sa isang fault na konektado sa Negros Trench System. Ang pagyanig na iyon ay isang malagim na paalala kung gaano kalapit ang panganib. Hindi ito isang teorya o isang kuwento lamang. Ito ay isang realidad na naranasan na at nag-iwan ng malalim na sugat sa maraming komunidad. Ang lindol ay naramdaman ng malakas hindi lang sa Negros, kundi pati na rin sa Cebu, Siquijor at iba pang kalapit na isla. Ang resulta ng lindol na iyon ay nakakakilabot. Mahigit 100 tawang nasawi, karamihan sa kanila ay mula sa Gihulngan City, Negros Oriental, kung saan naganap ang maraming malalaking landslide. Ang mga bundok ay literal na gumuho at tumabon sa mga kabahayan at sa mga taong nasa loob nito. Ang mga kalsada ay nabiyak, ang mga tulay ay bumagsak, at ang supply ng kuryente at komunikasyon ay naputol sa maraming lugar. Sa Cebu, nagdulot din ito ng panic. Gumuho ang ilang bahagi ng mga gusali, at ang mga tao ay nagtakbuhan palabas ng mga opisina at malls. Ang trahedya ng 2012 ay isang maliit na patikim lamang ng kayang gawin ng Negros Trench System. Ang lindol noong 2012 ay nagpakita kung gaano ka-vulnerable ang rehiyon. Ang mga landslide ang naging pangunahing sanhi ng pagkamatay ng maraming biktima. Ipinakita nito na ang panganib ay hindi lamang sa pagyanig mismo, kundi sa mga epekto nito sa ating kapaligiran. Maraming bahay sa mga bulubunduking lugar ang napatunayang nakatayo sa delikadong lokasyon. Ang mga istruktura, lalo na ang mga luma at hindi sumunod sa building code, ay madaling nasira. Ang pinsala sa infrastruktura ay nagpahirap sa pagdating ng tulong. Ang mga aral mula sa 2012 ay malinaw, kailangan nating tingnang mabuti hindi lang ang tibay ng ating mga gusali, kundi pati na rin ang lugar kung saan tayo nagtatayo. Pero ang pinakamahalagang tanong, mga katrivian, ay ito: natuto ba tayo? Pagkatapos ng lindol noong 2012, nagkaroon ng masusing pag-aaral sa Negros Trench. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila unti-unting nabura sa isipan ng marami ang trahedya. Ang paghahanda ay bumalik sa dati, at ang kamalayan ay muling humina. Ang 2012 earthquake ay dapat sanang nagsilbing isang malakas na wake-up call para sa buong Visayas. Ito ay isang babala mula sa kalikasan na hindi natin dapat balewalain. Ang pagyanig na iyon, bagamat malakas, ay hindi pa ang pinakamalakas na kayang ibigay ng Negros Trench. Ito ay isang paalala na may mas malaki pang panganib na nag-aabang. Laging bukang bibig sa Metro Manila ang The Big One, isang magnitude 7.2 na lindol mula sa West Valley Fault. Pero alam nyo ba, mga ka-trivian, na ayon sa mga siyentipiko, ang Negros Trench ay may kakayahang magdulot ng lindol na may magnitude 7 hanggang 7.5 o posibleng mas malakas pa. Kung ang magnitude 6.7 noong 2012 ay nagdulot na ng ganoong kalaking pinsala, ano pa kaya ang mangyayari kung tumama ang isang mas malakas na pagyanig? Ito ang The Big One ng Visayas na dapat nating seryosohin. Ang ganitong kalakas na lindol ay maglalabas ng enerhiya na ilang beses na mas malakas kaysa sa nararanasan natin noong 2012. Isipin natin ang posibleng senaryo. Kapag tumama ang isang magnitude 7.5 na lindol mula sa Negros Trench, ang ground shaking ay mararamdaman sa buong rehiyon sa loob ng halos 1 minuto o higit pa. Ang mga siyudad tulad ng Cebu City, Mandaue, Lapu-Lapu, Bacolod, at Dumaguete ay yayanigin ng husto.
Ang mga high-rise buildings, flyovers, at malalaking tulay tulad ng CCLEX at ng mga tulay na nagdudugtong sa Mandaue at Lapu-Lapu ay malalagay sa matinding pagsubok. Ang mga lumang gusali at mga bahay na gawa sa substandard materials ay maaring gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Ang resulta ay maaring libo-libong nasirang istruktura at ang pinakamasaklap, posibleng libo-libo ring casualties. Bukod sa pagguho ng mga gusali, ang isa pang malaking panganib ay ang liquefaction at landslides. Ang liquefaction ay nangyayari kapag ang lupa na puno ng tubig, tulad ng sa mga coastal at reclaimed areas, ay nawawala ng tibay dahil sa pagyanig at nagiging parang kumunoy. Maraming bahagi ng Metro Cebu, lalo na sa North Reclamation Area at South Road properties, ay vulnerable sa liquefaction. Ang mga gusali sa mga lugar na ito ay maaring lumubog o tumagilid. Samantala, sa mga bulubunduking bahagi ng Cebu, Negros, at Bohol, ang malakas na pagyanig ay tiyak na magti-trigger ng napakaraming landslide na posibleng mas malawak pa kaysa noong 2012 at puputol sa mga pangunahing kalsada at mag-isolate sa maraming komunidad. Ang ganitong sakuna ay magdudulot ng paralisasyon sa buong rehiyon. Ang Mactan Cebu International Airport at ang mga pangunahing pantalan ay maaring masira na magpapahirap sa pagdating ng tulong mula sa labas. Ang komunikasyon ay tiyak na babagsak, at ang supply ng kuryente at tubig ay mawawala sa loob ng maraming araw o linggo. Ang mga ospital ay mapupuno at maaring hindi na kayanin ang dami ng mga pasyente. Ito ay isang worst-case scenario, mga katrivian, ngunit ito ay isang posibleng realidad na kailangan nating paghandaan. Hindi natin alam kung kailan ito mangyayari, pero alam ng siyensya na ito ay posibleng mangyari. Ang tanong ay hindi kung, kundi kailan. Ang mga dahilan sa likod ng panganib. Isang malaking tanong, mga katrivian, ay bakit tila mas mababa ang antas ng kahandaan sa Visayas kumpara sa Metro Manila pagdating sa lindol. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kakulangan sa kamalayan o awareness. Gaya ng nabanggit natin, ang atensyon ng bansa ay madalas nakasentro sa banta ng The Big One sa Maynila. Ang mga national preparedness campaigns, media coverage, at maging ang mga earthquake drills sa mga paaralan at opisina ay mas agresibo sa NCR. Dahil dito, ang konsepto ng isang malaking lindol na nagmumula sa Negros Trench ay hindi gaanong tumatatak sa isipan ng mga taga-Visayas. Marami ang nag-aakala na ang lindol ay isang problema ng Maynila. Pangalawang dahilan ay ang kahinaan sa implementasyon ng ating National Building Code. Bagamat mayroon tayong batas na nagtatakda ng mga pamantayan para sa mga gusaling earthquake-resistant, ang pagpapatupad nito, lalo na sa mga probinsya, ay kadalasang maluwag. Maraming mga bahay at maliliit na gusali ang itinayo ng walang kaukulang permit o hindi sinunod ang tamang disenyo. Ang pabahay-bahay o self-construction na hindi ginagabayan ng isang engineer o arkitekto ay pangkaraniwan. Ang mga ito ang pinaka-vulnerable sa pagyanig. Kahit ang mga lumang gusali, kabilang na ang mga makasaysayang simbahan at government buildings na itinayo bago pa man magkaroon ng modernong building code, ay nasa malaking panganib. Ang kakulangan sa regular at makatotohanang earthquake drills ay isa ring malaking problema. Sa Maynila, ang Metro Manila Shake Drill ay isang taunang malaking event na nilalahukan ng lahat ng sektor. Sa Visayas, bagamat may mga drills na isinasagawa ang mga paaralan at ilang tanggapan, hindi ito kasing lawak at kasing dalas. Madalas, ang mga drill ay ginagawa lamang para sa compliance at hindi sineseryoso. Hindi napapractice ang mga totoong senaryo tulad ng mass evacuation, pag-set up ng mga triage area para sa mga sugatan, at pag-test sa communication lines kapag down ang mga regular na network. Ang kakulangan sa practice ay nangangahulugan ng kalituhan at gulat kapag dumating na ang totoong sakuna. Sa huli, mayroon tayong tinatawag na optimism bias o ang pag-iisip na hindi mangyayari sa akin yan. Dahil matagal na ang huling malaking lindol, ang 2013 Bohol earthquake ay mula sa ibang fault. Marami ang naging kampante. Ang isip ng tao ay madaling makalimot sa panganib kung hindi ito laging ipinapaalala. Ang magagandang tanawin, ang masiglang turismo, at ang abalang pang-araw-araw na buhay sa Visayas ay nagiging dahilan upang maisantabi ang pag-iisip tungkol sa mga sakuna. Ang ganitong pagiging kampante, mga katrivian, ang pinakamatinding kalaban natin. Ang lindol ay hindi namimili ng lugar o panahon. Ang pagiging handa ay hindi isang opsyon, kundi isang responsibilidad.
Ang Central Visayas ay hindi lamang isang rehiyon na may malaking populasyon. Ito rin ay isa sa mga economic powerhouses ng Pilipinas. Ang Metro Cebu, halimbawa, ay ang pangalawang pinakamalaking metropolitan area sa bansa, sunod sa Metro Manila. Ito ay isang sentro ng kalakalan, business process outsourcing, manufacturing at edukasyon. Ang isang malakas na lindol mula sa Negros Trench ay hindi lamang magdudulot ng pagkawala ng buhay at ari-arian, kundi magdudulot din ng matinding pagbagsak sa ekonomiya ng rehiyon at ng buong bansa. Isipin ninyo ang libo-libong BPO CSR agents na nagtatrabaho sa mga high-rise buildings sa Cebu IT Park at Cebu Business Park. Ang kaligtasan nila at ang pagpapatuloy ng kanilang operasyon ay malalagay sa alanganin. Higit pa rito, ang Visayas ay ang puso ng turismo sa Pilipinas. Milyon-milyong lokal at dayuhang turista ang dumarayo taon-taon para makita ang mga puting dalampasigan ng Cebu at Bohol. Lumangoy kasama ang mga butanding sa Oslob o mamangha sa Chocolate Hills. Ang mga sikat na tourist spots na ito ay nasa loob mismo ng danger zone. Ang isang malakas na lindol ay maaring makasira sa mga resort, airport at pantalan na siyang bumubuhay sa industriya ng turismo. Ang imahe ng rehiyon bilang isang tropical paradise ay maaring mapalitan ng imahe ng pagkawasak na magtataboy sa mga turista sa loob ng maraming taon. Ang pagbangon mula sa ganitong pinsala sa ekonomiya at turismo ay magiging napakabagal at napakahirap. Ang panganib ay pinalalala pa ng konsentrasyon ng populasyon at infrastruktura sa mga coastal areas. Ang mga pangunahing siyudad, industrial zones, at maging ang Mactan Cebu International Airport ay nasa mga mabababang lugar malapit sa dagat. Ang mga lugar na ito ay hindi lamang vulnerable sa matinding pagyanig at liquefaction, kundi pati na rin sa tsunami na maaring idulot ng paggalaw ng Negros Trench. Ang epekto sa ekonomiya ay magiging doble-doble pagkasira ng mga pabrika at opisina sa lupa, at pagkasira ng mga pantalan at shipping lanes sa dagat. Ang buong supply chain ng rehiyon ay maaring maputol na magre-resulta sa kakulangan ng pagkain, gamot, at iba pang pangunahing pangangailangan. Kaya naman, mga katrivian, ang paghahanda para sa lindol ay hindi lamang usapin ng kaligtasan ng buhay. Ito ay usapin din ng economic survival. Ang pagbagsak ng ekonomiya ng Visayas ay mararamdaman ng buong Pilipinas. Ang pagkawala ng trabaho, ang paghina ng negosyo, at ang gastos sa rehabilitasyon at reconstruction ay aabot sa bilyon-bilyong piso. Ang pag-invest sa earthquake preparedness ngayon, sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga gusali, paggawa ng masusing land use plan, at paghahanda ng mga business continuity plans, ay isang investment para sa kinabukasan ng ating ekonomiya. Hindi natin kayang isugal ang kaunlaran na pinaghirapan ng rehiyon sa loob ng maraming dekada. Ngayong alam na natin ang tungkol sa Negros Trench at ang panganib na dala nito, ang pinakamahalagang tanong ay, ano ang dapat nating gawin? Hindi sapat na matatlang tayo mga katrivian. Ang takot na walang aksyon ay walang silbi. Ang kaalaman na ating nakuha ngayon ay dapat maging mitsa para sa konkretong paghahanda, mula sa ating mga tahanan hanggang sa ating mga pinuno sa gobyerno. Ang unang hakbang ay ang pagtanggap na ang banta ay totoo at maaring mangyari anumang oras. Kailangan nating isabuhay ang kultura ng paghahanda, hindi lamang tuwing may earthquake drill, kundi sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Para sa mga lokal na pamahalaan sa Visayas, mula sa mga barangay hanggang sa mga provincial governments, ang panawagan ay malinaw. Kailangan ng masusing pag-aaral para matukoy ang mga fault lines at ang mga high-risk zones sa inyong nasasakupan. Batay dito, kailangang ipatupad ng mahigpit ang mga land use plans at ang National Building Code. Bawal dapat magtayo ng mga bahay at gusali sa mga lugar na prone sa landslide o liquefaction. Ang mga luma at mahalagang istruktura tulad ng mga ospital, paaralan at government centers ay dapat suriin at i-retrofit para maging matibay laban sa lindol. At higit sa lahat, magsagawa ng regular, malawakan at makatotohanang mga community-based earthquake drill. Para naman sa bawat pamilya at individual, ang paghahanda ay nagsisimula sa ating sariling tahanan. Suriin ang inyong bahay. May mga bitak ba? Ang mga mabibigat na kasangkapan ba ay nakasecure sa pader? Alam ba ng bawat miyembro ng pamilya ang gagawin kapag lumindol, ang duck, cover, and hold? Mahalaga rin na maghanda ng isang go bag o emergency kit na naglalaman ng pagkain, tubig, first aid supplies, flashlight at radyo na de baterya. Magkaroon din ng plano kung saan kayo magkikita-kita ng inyong pamilya kung sakaling magkahiwa-hiwalay kayo matapos ang lindol.
Ang maliliit na hakbang na ito ay maaring magligtas ng inyong buhay. Mga katrivian, ang Negros Trench ay isang natutulog na higante sa ating bakuran. Hindi natin alam kung kailan ito gigising. Ngunit hindi tayo dapat maging pasibong tagamasid na naghihintay lamang sa sakuna. Tayo ay may kakayahan, kaalaman, at responsibilidad na kumilos ngayon. Hilingin natin sa ating mga leader na seryosohin ang bantang ito. Edukasyon, mahigpit na implementasyon ng batas, at regular na paghahanda ang ating mga sandata. Huwag na nating hintayin ang isang malagim na trahedya bago tayo kumilos. Dahil pagdating sa laban sa kalikasan, laging nananalo ang mga handa. Tandaan, ang kaalaman ay ang unang linya ng ating depensa. Maging laging handa,